Mr. President. Senator, Nag-iisip lang. I'm just guided by the Holy Spirit, Mr. President. To be honest, Holy Spirit is guiding me all the time. Thank you, Mr. President. Mr. Presiding Officer. Senator. Okay, so explain ko sa inyo, sana magets nyo, kasi this is how I understand this all. Kung mali ako dyan sa baba, ano yun nyo, i-correct nyo ako. Now, merong tatlong option ang ating Senado. Number 1 is to just continue. Yung number 2 naman is to dismiss outright. So, ayaw nila to. Yung number 3 naman is yung remand or a fancy word for saying return. Okay? Ang point nila dito kasi, we have legal questions sa 19th Congress and sa 20th Congress ulit, okay? Of course, pag tinanong mo si 19th Congress kung gusto nilang ituloy yung kaso, the answer is yes, of course. Sila nga yung nag-file di tuloy ang kaso. But the 20th Congress, hindi natin alam kung ano yung gusto nilang sagot dyan. Kung ano yung sasagot nila dyan. Kasi nga, unlike the Senate, the Congress is not a continuing body. Di ba? Kasi sa Congress, 3 years lang yung term ng mga congressman. And then, mapapalit, in theory, pwede silang mapalitan lahat. Okay? Pwedeng matalo lahat ng congressman na nakaupo ngayon, tapos next time, bago na naman yung mga congressman. Pwede yon. Unlike sa Senate, na isang continuing body. Diba? 6 years yung terms nila. Why? Kasi nga, ang sinasabi ng ibang legal luminaries, it is designed exactly for this kind of situation. Halimbawa, may impeachment. 12 yung mawawala, 12 yung mawawala, 12 yung papalit. So, hindi mapuputol yung serbisyo ng Senado in those kind of situations, especially in impeachment. Okay? So, are these valid questions to begin with? In my opinion, may point naman sila. Kasi pwede kasing sabihin ni 20th Congress, halimbawa, hindi na si House Speaker Martin yung House Speaker. Halimbawa, iba na. Halimbawa, yung supermajority na tinatawag. Yung supermajority kasi, yan yung mga kaalyado ng unity team. Halimbawa, hindi na yon. Meron ng malaking Duterte block. Of course, they would say no, right? Or halimbawa, they just don't want it. Kahit na pare-parehas yung house composition, nagbago yung isip nila lahat. Pwede yun eh. Yun yung binigay na choice ng Senate sa Congress. Now, I was asking my lawyers, mga kamatis, mga kaibigan, bakit kaya ganon? Hindi ba dapat yung magko-question sa constitutionality or magmo-motion doon sa constitutionality ng impeachment ay yung dapat ay yung defense. Kasi trabaho nila yun eh, na hanapan ng butas yung complaint ng kalaban, hindi yung Senado. Gets? Kaso, syempre, nandiyan si Bato de la Rosa at ibang mga DDS na senators na inayos pa nila yung pagkaka-framing para para hindi masyadong masaktan yung mga tao na nagfe-fence it lang. Kasi hindi, tutuloy naman yung impeachment eh. Tutuloy naman eh. Think positive lang. Pero it's functionally dead, mga kamatis, mga kaibigan. Siguro, give it like a 5% chance of moving. Kasi hindi natin alam kung ano yung future eh. Diba? So, you just have to put it into percentages. But, si prosecution dapat kasi, si defense ni Sara Duterte kasi, yung magko-question ng constitutionality nito, which they already did. Diba? Dinala nila to sa Supreme Court eh. Yung tanong na yan, yung ginawa ni Bato de la Rosa na yan, this is already being decided ngayon dito sa Supreme Court. Pero hindi yun eh. Dito nila dinicide eh. Ang ginawa nila, binalik lang nila yung tanong sa 20th Congress na hindi pa nag-i-exist ngayon. Kasi, ganito kasi yung timeline ngayon eh. Nung kahapon, the 10th, they dispense away with the reading of the articles of impeachment. Diba? If I'm not mistaken, ito yung pag sa arraignment, yung babasahan ka ng sakdal sa'yo. So, they dispense that away. Ang ginawa nila today is nag-send na sila ng summons kay VP Sara and sa prosecution. So, si VP Sara has 10 days to answer itong mga summons na to. So,
functionally, tumutuloy-tuloy pa rin yung impeachment. Di ba? Tuloy-tuloy pa rin. And then si prosecution, yung House prosecutors, after mag-answer ni VP Sara, papadala yan sa prosecutors. They have 5 days to answer. That's total of 15 days. So, magde-decide sila dito in what? In 3 days or 4 days as a Senate. Itong current composition ngayon ng Senate. Kasi nga, tatawid na siya. Hindi, wala ka na halos magagawa dito sa, sa mga sagutan nito. Kasi, of course, they would fight tooth and nail for every issue na ibabato ng kabila. Wala silang tutulugan dyan. Kagaya na nangyari kahapon sa Senate. Lahat ng issue talaga pinagtalunan nila. Kaya sobrang haba nito. Almost 6 hours silang nagdedebate over this. And then, nagkasundo-sundo sila na ibalik natin yung tanong sa Congress. Now, so ako, ang opinion ko dito mga Lods, hindi na ako masyadong umaasa. Although, ang gusto ko lang talaga is tumuloy lang siya. Tumuloy lang tayo. Sana lang makita natin yung ebidensya ng prosecution, tapos makita natin yung depensa, and then let the people decide. Tandaan nyo, it is true na meron tayong 24 senators. Pagpasok ng 20th Congress, may mga bagong senador na tayo, pero and sila yung magiging senator judges natin kung tutuloy pa to, and gusto tong ituloy ng 20th Congress. Okay, kasi nasa kanila ulit yung tanong eh. Now, siguro magbobotohan ulit sila dyan. Well, I don't know. This is a first in our history. Ang sigurong iniisip ko lang dito mga Lods ay yung 25th na senator judge ay ikaw at ako. Tayo yun. Tayo ang magde-decide after makita natin yung ebidensya. Whether for Sara Duterte ka or hindi, that's a story for another day that you will answer pagdating ng 2028. Kasi parang madami ng fail-safe ngayon si VP Sara eh. He has the numbers ngayon sa senators kasi nakita natin na niremand nila or essentially nireturn to sender nila yung reklamo sa kanya na dapat ang gumagawa niyan, dapat nagko-question ng constitutionality niyan, yung defense ni VP Sara. Pero look, she already has lawyers within the rank. Si Batorni na tinatawag, di ba? Congratulations sa pagpasa sa bar exam. Batorni. So, well, ganun talaga. Bias niya si VP Sara. But all I want is to just see the evidence, to present the evidence, and let's weigh them out. I want to know if si Trillanes ba is just a madman or talagang may point yung sinasabi niya. I want to know if okay lang ba naman threaten ng mga officials like yung ginawa ni VP Sara once upon a time nung siya ay nando sa madilim na sulok ng confinement nung kanyang allegedly ng kanyang ex niya daw yun eh, yung Lopez, si Atty. Lopez. Pero I don't know chismis lang yun. Alam niyo naman dito tayo sa channel, chumichismis tayo lagi, di ba? And I want to know if that is allowed. And also, I want to know kung I also want to know if possible ba na to escape accountability pag marami kang kakampi. Kasi basically ganun yung mangyayari. If you look at the reports ng COA, if you look at the reports ng nung nangyari sa DepEd, well, I guess kung may Batorni ka at saka may Alan Peter Cayetano ka, 10,000 kada Pilipino, it's easy to escape accountability. It's easy to escape accountability kung ikaw ay maraming kakampi and you're popular. Well, I guess that's life for you. That's politics for you. O, yun lang naman. Gege mga Lods.